Kambal, sumakay sa truck ng gulay para mahabol ang kotse ng lalaking kamukha daw ng daddy nila na matagal nang wala. Sino kaya ito at paano kaya nangyari yon? Simulan natin ang kwento. Teka Jordan, saan ka pupunta? Sigaw nga ni Jaden. Daddy, anak niyo po kami. Paulit-ulit namang sigaw ni Jordan habang palapit sa lalaking kalalabas lamang sa isang malaking building. Hingal na hingal naman si Jaden nang makalapit kay Jordan. Napatingin siya sa lalaking kamukhang-kamukha ng daddy nila na nasa picture. Napapatulala nga siya at hindi kaagad nakapagsalita. Kambal ba kayo? Anong ginagawa niyo rito? At bakit mo ako tinatawag na daddy? Pasensya na mga bata pero wala akong asawa kaya mas lalo namang wala akong mga anak. Kalmadong sabi pa nga ng lalaki. Kayo po ba si Eric Castillo? Kayo po ang daddy namin. Sabi ulit ni Jordan. Hindi ako magugulat kung kilala niyo ako. Dahil kilala naman talaga ang pangalan ko. Pasensya na mga bata Marami pa akong gagawin kaya kailangan ko ng malis. Naglakad naman si Eric at nilagpasan ng mga bata. Napahinto naman siya nang magsalita si Jaden. Ako po si Jaden Castillo at ang kapatid ko naman po ay si Jordan Castillo, anak po kami ni Yumi Castillo. Agad namang napalingon sa kanila si Eric nang marinig ang pangalang Yumi. Nilapitan niya kaagad ang mga bata. Sinabi niyo bang Yumi ang pangalan ng mommy niyo? Sigurado kayo? Nasaan siya? Kasama niyo ba? Sunod-sunod na tanong nga ni Eric. Mabilis namang umiling si Jordan. Sumakay lang po kami sa truck ng gulay at hindi po alam ni mommy kung nasan po kami ngayon. Sigurado kaming nag-aalala na po siya para sa amin ngayon. Pero baka hindi na sayang ang pagpunta namin dito. Kayo naman po talaga ang daddy namin, hindi ba? Ani pa nga ng isang bata. Inabot naman ni Jaden ang litratong nasa bulsa niya. Kinuha naman yun ni Eric. At talagang siya nga ang nasa picture. Naaalala niya ang picture na hawak niya, ang hiningi nga ni Yumi sa kanya noon para maitago lamang ito. Magandang araw sa lahat. Sabi nga nila maghanap ka at ito ay iyong mahanap. Ano nga ba ang kailangan gawin mo para mahanap mo ang hinahanap mo? Gaano ba kalawak ang daan na kailangang harapin para marating mo ang tamang daan na para sa'yo? Ako nga pala si Yumi at ito ang aking kwento. Tama na po, nasasaktan po ako. Daing nga ni Yumi matapos siyang hawakan ng mahigpit ng mother-in-law niya. Walang yaka? Wala ka nang magawang matinong trabaho nang babasag ka pa ng gamit dito sa bahay. Sigaw nga ni Carmen, ang ina nga ng asawa ni Yumi. Pasensya na po talaga tita, hindi ko naman po sinasadya Naiiyak nga na sabi ni Yumi. Hindi mom o dad ang tawag ni Yumi sa mga magulang ng asawa niya dahil ayaw nitong matawag niya na ganun pero ang alam ng asawa niya ay nahihiya pa nga siya na tawagin ang mga ito ng ganun. Hindi sinasadya? Ang sabihin mo lumalaki na yung ulo mo dahil palagi kang pinagbibigyan ng asawa mo. Galit na singhal nga ni Carmen. Tama na yan Carmen. Baka maabutan ka pa ng anak mo at kayo naman ang magaway. Pag-aawat naman ni Francis, na dad naman ang asawa ni Yumi. Kasalukuyan lang itong nagbabasa ng dyaryo habang nakaupo sa sofa sa sala. Subukan mo lang na magsumbong sa anak ko. Gagawin ko talaga ang lahat para maghiwalay kayo, kahit nakasal pa kayo. May diin na sabi nga ni Carmen, bago pa bagsak na binitawan nga si Yumi. Pinigilan naman ni Yumi ang sarili na maiyak. Tanging-tango na nga lamang ang ginawa niya at agad na tinungo nga ang kusina saka doon nag-iiyak. Habang umiiyak ay nagsimula na nga rin siyang kumilos para maghanda ng hapunan nila. Dumating naman ang nag-iisa nilang kasambahay na si Mercy para tulungan siya sa kusina. May katandaan na nga rin ito. Bakit hindi mo nalang sabihin kay Eric ang nangyayari sa iyo, Yumi? Sigurado ka ba talaga na magtitiis ka na lang sa pangalipusta ng mga magulang niya sa iyo?
Biglang tanong nga ni Mercy. Naiintindihan ko po ang pagiging concerned nyo, Manang Mercy. Salamat po pero hayaan nyo na lang po ako sa mga desisyon ko. Hindi pa naman malala ang ginagawa nila sa akin. May pilit naman, nangiting sabi ni Yumi. Napabuntong hininga naman si Mercy. Kung yan ang gusto mo, hindi na ako nangingialam. Pero kung kailangan mo ng malalapitan, nandito lang ako. Ani pa nga niya. Tumango naman si Yumi at pinagpatuloy na rin ang ginagawa nila. Hanggang sa sumapit na nga rin ang gabi at sabay-sabay na nga silang kumain maliban kay Mercy na huli pang kakain. Kamusta ang araw mo sa opisina? Baka may maitulong ako sa'yo. Sabihan mo lang ako mahal. May ngiting sabi naman ni Yumi na parang wala nga siyang sariling problema. Kasalukuyan silang kumakain ng hapunan, kasabay ang asawa niyang si Eric at ang mga magulang nito. Ayos lang ako mahal. Kahit anong pagod ko sa trabaho, nawawala rin naman yun pag-uwi ko sa tuwing sinasalubong mo ko. May ngiti rin na sabi naman ni Eric. Kaya masyadong ni-spoil yung asawa mo dahil palagi mong pinagbibigyan. Hayaan mo rin kaya siyang magsipag. Biglang sabi naman ni Carmen. Hayaan mo na ma'am. Ganito lang ako magmahal, saka nagsisipag din naman si Yumi dito sa bahay. Mas mahirap pa nga yung ginagawa niya eh. Depensa naman ni Eric para sa kanyang asawa. Hay naku, wag ka nang dumepensa Eric. Tama naman ang sinasabi ng mom mo. Singit naman ng isa pa. Hinawakan ni Yumi ang kamay ni Eric para pigilan ito na dumepensa pa. Naiintindihan ko na sinasabi niyo yan para sa kabutihan namin pero hayaan niyo po kami sa buhay mag-asawa namin. Hindi ba't pupunta na kayo ng States sa susunod na linggo? Naiba naman ang pinag-uusapan nila at hindi na nga rin nagsalita pa si Yumi. Natapos ang hapunan at si Yumi na nga ang nagpresenta na maghugas ng pinagkainan nila. Umalis naman sina Eric at Francis sa kusina dahil may pag-uusapan pang ang dalawa tungkol sa kumpanya ng pamilya nila na pinapatakbo nga ni Eric. Gusto ko ang pagiging masunurin mong asawa kay Eric pero huwag mo namang lubos-lubusin ang kabaitan ng anak ko. Kumilos ka rin ng tama at kahit na nakatapos ka sa kolehiyo, hindi pa rin talaga yun sapat para mawala ang kilos probinsyana mo. Ganyan ka ba talaga pinalaki ng mga magulang mo? Biglang tanong ni Carmen. Napahinto naman si Yumi sa pagsasabon ng kutsara dahil sa narinig niya. Pinalaki po ako ng maayos ng magulang ko. Kaya wag niyo silang idamay sa galit at inis niyo sa akin. Kahit wala naman akong ginagawa sa inyo. May diin naman na sabi ni Yumi. Tumawa lang naman ang sarcastic si Carmen. Hay, ibang klase ka talagang babae ka. Sa tingin mo talaga ay porket mahal na mahal ka ng anak ko ay pwede ka nang magmalaki? Matuto ka namang lumugar kung ayaw mang mas magkasira tayo. Ani pa nga nito sa katumayo na nga mula sa pagkakaupo at lumabas sa kusina. Masakit man sa puso niya at kahit galit din siya ay pinigilan naman ni Yumi ang sarili at kumalma na lang. Wala rin namang patutunguhan kung papatulan niya ito. Magtitiis na nga lamang siya ng ilang araw dahil alis din naman ang mga to papuntang States. Kinabukasan, 3 araw ako mawawala pero tatawagan pa rin kita. Pasensya ka na mahal. Gusto talaga kitang isama sana sa event na dadaluhan ko pero hindi ko napilit ang organizer. Babawi na lang ako pag uwi ko, okay? May ngiting sabi naman ni Eric. Ayos lang mahal. Hintayin kita. Tanging sabi naman ni Yumi at hinalikan nga sa labi ang asawa. Matapos makapagpaalam sa isa't isa, ay nagpaalam na nga rin si Eric sa mga magulang niya. Tutungo siya sa Cebu mula Maynila dahil may importanteng event siyang dadaluhan. Unang beses naman itong mapapalayo sila sa isa't isa ni Yumi pero titiisin pa rin nila yun, pareho dahil nakasalalay naman ito doon ang kinabukasan nila. Nag-iipon kasi ng husto si Eric matapos ang kasal nila 6 months ago dahil gumagawa na rin sila ng paraan para magkaroon ng anak.
Matapos makapagpaalam ay umalis na nga rin naman si Eric. Lumipas ang 3 araw at sabik naman si Yumi sa pagdating ng asawa niya. Hindi siya mapakali hanggang sa nakatanggap siya ng tawag sa hindi nakarehistrong numero sa cellphone niya. Hello? Bungad nga ni Yumi. Sinagot na niya ang tawag dahil baka importante to. Hello po? Kayo po ba si Mrs. Castillo? This is Mia from Cebu Pacific Airlines. Pasensya na po sa biglaang pagtawag pero gusto ko lang pong ipaalam ang eroplanong sinakyan po kanina ni Mr. Castillo. Kasalukuyang pinaghahanap. Bumagsak po ang eroplano nila at kasalukuyang iniimbestigahan. Patuloy po namin kayong kokontakin para sa ibang update. Nagulat naman si Yumi at hindi nakapagsalita. Hello ma'am, nandyan pa po ba kayo? Naririnig niyo po ba ako? Tanong nga ng nasa kabilang linya. Sabihin mo, magiging maayos naman ang kalagayan ng mga pasahero, di ba? Magiging maayos naman ang kalagayan ng asawa ko at makakauwi naman siya ng ligtas? Halos pabulong nga at medyo nanginginig nga na tanong ni Yumi. Pasensya na po ma'am, hindi rin po kasi sigurado pero i-update ka po namin kapag may balita na. Sa ngayon, kailangan po namin muna kayo na kumalma at magtiwala sa amin. Hindi na pinakinggan pa ni Yumi ang buong sinabi ng nasa kabilang linya at binaba na nga ang tawag. Agad niya namang tinawagan ng sekretarya ng asawa niya para hingin nga ang buong detalye ng pagbagsak ng eroplanong sinasakyan nito. Naghintay lamang siya hanggang sa makakuha din ng may information na siyang nagpaguho nga ng buong pagkatao niya. Eroplano, bumagsak bago nakalanding sa NAIA. Marami ang sugatang pasahero, ilan naman ang nawala ng malay. Marami ang na-injured at meron naman din ang kasalukuyang nawawala ang katawan. Pagbasa nga ni Yumi sa article na pinadala ng sekretary nga ni Eric sa cellphone niya. Napatakip na nga lamang siya ng bibig gamit ang kamay hanggang sa unti-unting tumula ang luha niya sa mata. Yumi, nasan si Eric? Ano itong nabalitaan namin na bumagsak daw ang eroplanong sinasakyan niya? Sigaw ni Carmen habang papasok sa bahay ni Eric kasama si Francis. Hindi sila nakatira sa iisang bahay dahil bumukod nga sina Yumi at Eric pero madalas sila rito kapag wala silang trabaho o ginagawa. Hindi ko po alam tita, hindi ko po sigurado. Kakatawag lang ng airlines sa akin, puntahan po natin si Eric, gusto ko siyang makita ng maayos at ligtas. Umiiyak nga na sabi ni Yumi. Ano? Naririnig mo ba ang sarili mo ha? At ano naman ang magagawa mo? Maisasalbang mo ba ang buhay ko kapag may nangyari sa kanya? Sigaw pa nga ni Carmen at lumapit pa kay Yumi. Kasalanan mo talaga ang lahat ng to. Kung hindi ka dumating sa buhay ng anak ko, hindi sana napuno ng kamalasan ang buhay niya. Malas ka! Dagdag niya at pinagsasampal pa nga si Yumi. Naharang naman ni Yumi ang kamay niya sa mukha nito kaya hindi nga rin siya natamaan ng sampal sa mukha galing nga kay Carmen. Wala naman siyang magawa dahil naiintindihan naman niyang nararamdaman ng isang ina. Napahinto naman si Carmen nang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya naman kaagad dito mula sa bulsa niya at sinagot ng tumatawag. Matapos ang ilang sandali napahawak nga siya sa dibdib. At muntika nang mapaupo pero dahil nasalo naman siya ni Francis, hindi yun natuloy. Anong nangyari? Bakit parang gulat ka at hindi mapakali? Agad na tanong nga ni Francis. Puno naman ng kaba ang puso niya. Ang anak natin, Francis, wala na siya! Umiiyak nga na sambit ni Carmen at mabilis na tumayo para harapin si Yumi. Kasalanan mo to lahat. Umalis ka na. Lumayas ka sa pamamahay na to. Kamalasan lang ang dinala mo sa buhay ng anak ko. Huwag ka nang magpapakita sa amin. Sigaw nga ni Carmen. Mas lalo namang umiyak si Yumi. Umiling-iling siya. Hindi po ako alis, tita. Asawa ako ni Eric kaya may karapatan ako na manatili. Gusto ko siyang makita. Ani nga nito.
Mabilis naman siyang sinabunutan ni Carmen sa buhok. Ang kapal na mukha mo? Wala na nga anak ko. Ang taas pa ng tingin mo sa sarili mo. Sa tingin mo, ay may makukuha ka sa kanya kahit na piso? Lumayas ka! Sigaw niya at hinila nga si Yumi palabas ng bahay at ng gate. Tita, please. Huwag naman ganito. Mas uunahin pa ba natin ang pag-aaway kaysa sa pagpunta sa kung saan si Eric? Huwag na huwag mong babanggitin ang anak ko. Tinatabi na kita bilang asawa ni Eric at huwag ka nang magpapakita pa. Kung hindi, ay mas may kahihinatan pa ang ginawa ko ngayon sa'yo. Tinignan naman ni Yumi si Francis at nagbabakasakali na baka tulungan nga siya pero umiwas lamang ito ng tingin. Kaya nawalan din siya ng pag-asa. Please tita, pag-usapan muna natin to. May pagmamakaawang sabi ni Yumi. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Sigaw ulit ni Carmen at dali-daling ang sinara ang gate ng bahay. Kahit ilang ulit pa nga na sumigaw sa pagmamakaawa si Yumi, hindi na nga siya pinagbuksan pa ng mga to. Humihikbi naman siya na naglakad palabas ng bahay. Hindi niya alam kung saan na nga siya pupunta dahil wala nang natira pa sa kanya. Gusto niyang puntahan o kaya hanapin si Eric pero hindi niya naman alam kung saan magsisimula. Naglakad-lakad lang siya habang pinapahira ng luha niya sa mga mata. Yumi! May humintong kotse sa gilid ni Yumi kaya napahinto rin siya at nang makita ang driver ng kotse bumuhos naman ang luha sa kanyang mga mata ulit. Lumabas naman ang driver ng kotse na si Jessa. Ang matalik na kaibigan ni Yumi. Agad naman siya nitong niyakap nang makalapit ito sa kanya. Jessa, wala na daw si Eric, totoo ba? Iniwanan niya ba talaga ako? Ayokong tanggapin yun. Pwede bang samahan mo ko kung nasan siya? Lumuluhang sabi nga ni Yumi at pilit pinapakalma ang sarili. Pinasakay naman muna ni Jessa ang kaibigan sa kotse na pagkatapos aluin. At hinayaan itong umiyak hanggang sa nahimasmasan na nga rin. Nag-usap naman sila at nabalitaan nga ni Jess ang nangyari kay Eric. Hindi niya naman matutulungan ang kaibigan dahil baka mas magkagulo kapag pinilit nila na mahanap si Eric lalo na't alam ni Jessa ang pagiging ayaw ng mga magulang ni Eric kay Yumi. Pasensya ka na talaga Yumi Baka may iba pang pwedeng paraan para matulungan kita. Puno ng sinseridad na sabi ni Jessa. Gusto kong umuwi na lang sa amin. Tanging sabi naman ni Yumi. Sa probinsya niyo? Sigurado ka ba? Tumango naman si Yumi at tinignan si Jessa. Gusto kong umuwi dahil wala rin naman akong magagawa Ayokong labanan ng mga magulang ni Eric. At hindi rin naman nila siya pababayaan kaya gusto ko na lang na umuwi muna. Maluhaluhang sabi nga niya. Naiintindihan naman ni Jess ang kaibigan, kaya hindi na nga rin siya umangal pa at pinaandar na nga rin ng kotse. Gaano man kahaba ang biyahe, ay nagtiyaga pa rin si Jessa na ipagmaneho ang kaibigan niya bilang tulong na nga rin niya sa mga hindi magagandang nangyayari ngayon. Matapos ang ilang oras na biyahe, nakarating na nga rin sila sa wakas sa probinsya. Salamat Jessa. Pwede mo na akong iwan dito. Tatawag na lang ako kapag maayos na ako. Tawagan mo rin ako kapag nakauwi ka na. Maraming salamat sa paghatid. May pilit nga ng ngiting sabi ni Yumi sa kagad na lumabas ng kotse ni Jessa bago pa man ito nakapagsalita. Napabuntong hininga naman si Jessa habang nakatingin lamang sa papalayong si Yumi. Kahit na gusto nga niyang i-comfort o pasayahin ang kaibigan, hindi niya ito magagawa ngayon. Kailangan ni Yumi ng panahon at space, kaya yun munang ibibigay niya sa ngayon. Pinaandar na nga rin ni Jess ang kotse at umalis. Sinalubong naman ni Yumi ng mama niya sa bahay nila. Hindi na rin niya naikalma ang sarili at napaiyak sa bisig ng ina. Sinabi rin niya lahat-lahat dito ang nangyari. Patawarin mo ko anak. Kung sana ay pumayag ako na tumira sa inyo, baka hindi mangyayari to. Hindi ka sana naapi ng mga magulang ni Eric.
Sabi pa nga ni Laura, ang mama nga ni Yumi. Wala na ang papa ni Yumi dahil maaga itong nawala sa atake sa puso nung 15 taong gulang pa lamang siya. Ayos lang mama, ang mahalaga po nakauwi na po ako sa inyo ngayon. Sabi naman ni Yumi. Babalik ka pa ba doon? Napailing nga si Yumi. Hindi ko pa po alam mama pero babalik po ako dahil kay Eric. Tumango naman si Laura at niyakap lang ng mahigpit ang anak. Matapos ang yakapan ay nag-usap din sila. Inamin naman ni Yumi ang sekreto na ilang araw na nga niyang tinago at sasabihin sana niya kay Eric pag uwi nito bilang sorpresa na buntis siya. Pero hindi na nga niya ito masasabi pa sa asawa dahil sa pagkawala nito. Sa araw na yon ay puno ng hinagpis at pagkabahala ang puso at isipan ni Yumi. Pero pinilit pa rin niya na ibangon ang sarili, lalo na't kailangan niyang maging matatag at matutong lumaban dahil may bagong buhay siyang iluluwal sa mundo na dapat niyang ingatan at punuin ng pagmamahal. Mabilis na lumipas ang buwan hanggang sa naging 6 na taon na nga. Bili na po kayo ng preskong gulay! Sigaw nga ni Jaden, ang panganay sa kambal na anak ni Yumi. Bili na po kayo, murang-mura lang! Sigaw naman ni Jordan na siyang bunso sa dalawa. Naku, ang cute nyo namang mga bata. Sige, pabili ako ng 1 kilo ng kamatis sa kakalahating kilo ng ampalaya. Natutuwang sabi ng isa pa sa mga mamimili. Mommy, may bibili daw! Sigaw ulit ni Jaden. Dali-dali namang inasikaso ni Yumi ang bumibili. Marami pang namili sa mga tindang gulay ni Yumi sa palengke. Sa bawat customer na bumibili ay palagi siyang nakakatanggap ng magagandang komplemento patungkol sa mga anak niya. Samantala habang inaayos ang mga paninda, nakita ni Yumi ang mga anak na may tinitignan na litrato na hawak ng isa sa kanila. Litrato yun ni Eric at alam ng mga to na ito ang daddy nila. Nakuha ni Yumi ang mga gamit niya noon sa bahay ni Eric dahil sa tulong na nga rin ni Mercy kaya may litrato nga siya ni Eric. Mommy, pwede po ba kaming makipaglaro sa mga kaibigan namin doon sa unahan? Biglang tanong nga ni Jordan. O sige, pero wag kayong lalayo Jaden, mag-ingat kayo ng kapatid mo. Sabi naman ni Yumi. Mabilis naman na tumango si Jaden at sabay na nga silang naglakad ng kapatid. Papunta nga sila sa dulo ng palengke kung saan may mga batang naglalaro. Nakisali na nga rin sila sa mga to. Kuya, tignan mo, hindi ba kamukha yun ni Daddy? Panga ni Jordan, sabay kalabit sa kambal niya. Mamaya na Jordan, naglalaro pa ako baka kamukha lang niya. Sabi ni Mommy wala na si Daddy, diba? Sabi naman ni Jaden na nakafocus lamang ang atensyon sa nilalaro nilang sticker. Tignan mo na kasi, bahala ka dyan, pupuntahan ko siya. Agad na sabi nga ni Jordan, saka mabilis na tumakbo. Nagulat naman si Jaden at wala ring pagdadalawang isip na sinundan ng kapatid dahil baka mapano nga ito. Mabilis tumakbo si Jordan pero nasundan din naman ito ni Jaden. Kamukha niya hindi ba kuya? Lalapitan ba natin siya at tatanungin? Tanong ni Jordan na huminto na nga sa kakatakbo at nakatingin lang sa isang lalaki na may kausap na iilang tao. Kinuha naman ni Jaden ang litrato sa bulsa niya at nagpalipat-lipat ang tingin sa lalaking nasa unahan nga at sa litrato. Nakisilip naman si Jordan sa litrato. Kamukha niya diba? Wala namang sinabi si Mommy na may kakambal din si Daddy. Paano kung buhay pa talaga siya, kuya? Tanong nga ni Jordan. Sabihan muna natin kay Mommy, Jordan. Kailangan niya munang malaman bago tayo kumilos. Pagagalitan tayo nun pag nagkataon. Sabi naman ni Jaden. Nakita naman nila na pumasok na nga sa kotse ang lalaking kamukha ng daddy nila. Agad na tumakbo nga si Jordan, palapit sa kotse pero umandar na nga ito. Nakita ni Jordan ang isang truck na puno ng gulay. Agad naman siyang tumungo sa likuran nito para sasakay na nga sana nang pigilan siya ng kapatid. Huy,
Ano ginagawa mo dyan, Jordan? Bumaba ka na bago pa umandar yung truck. Ayoko kuya, gusto ko makita si daddy at makilala eh. Sabi ng driver kanina susundan daw nila si daddy dahil binilin niya yung mga gulay na to. Sumama na lang kaya tayo. Tsaka sumama ka kung gusto mo rin makita si daddy, bahala ka. Hindi naman makapaniwala si Jayden sa katigasan ng ulo ng kapatid. Agad naman siyang umakyat sa truck para sana hilayin ng pababa si Jordan. Nang bigla naman itong mandar. Napaupo sila ng maayos. Wala masyadong tao sa paligid at walang nakakita sa dalawa na pumasok sa truck ng gulay kaya nung umandar ito ay walang alam na may mga bata na karga. Sinubukan naman ni Jayden na sumigaw pero hindi naman sila narinig ng driver. Sa unahan dahil maingay ang makina ng truck at nagpapatugtog ang driver. Sigurado kung magagalit si Mommy sa atin, mag-aalala siya at hanapin tayo. Sabi pa nga ni Jayden. Sorry kuya, hayaan mo kapag nakauwi tayo akuin ko lahat. Wala ka namang kasalanan talaga eh. Pinigilan mo nga ako, pinilit lang kita. Sabi naman ni Jordan. Napabuntong hininga naman si Jayden. Ayos lang. Ang mahalaga muna ngayon ay kung paano tayo makakabalik. Matapos ang ilang oras ng biyahe, nakatulog naman ang kambal. Huminto rin ang truck, dahilan para magising sila. Teka, may mga bata sa truck ko? Sino kayo? Paano kayo napunta dyan? Saan kayo galing? Sunod-sunod at gulat nga na tanong ng driver nang tignan ng likuran ng truck niya para sana inspeksyonin ang mga gulay niya sa loob. Galing po kami sa palengke kanina. Gusto lang po namin na makita ang daddy namin na kinausap nyo kanina at sinabi nyo po na susundan nyo po. Kinakabahan at mangiyak-ngiyak na sagot naman ni Jordan. Pasensya na po Manong, kanina pa kami sumisigaw para makahingi ng tulong dahil gusto po naming bumaba. Pero hindi nyo po kami narinig eh, kaya naghintay na lang po kami hanggang ngayon. Maayos naman na paliwanag ni Jayden. Kung ganun sige, wag na lang kayong maging makulit kung gusto nyong makauwi pa. Hindi ba't kayo ang kambal na anak ni Yumi? Sabay naman na tumango ang kambal. Kilala kasi si Yumi dahil sa pagiging mabait niya sa lahat at dahil din sa pagkakaroon niya ng nakakawiling kambal na anak. Pwede niyo po ba kaming dalhin po dun sa lalaking kausap niyo kanina? Yung gwapo po sa kamatangkad at saka mukhang mayaman. Sabi pa nga ulit ni Jordan. Napakunot noo si Manong. Sigurado ba kayo sa sinasabi niyo? Ako ang kawawa kapag napahamak ko kayo. Ang mabuti pa ay dyan na lang muna kayo sa loob. Huwag kayong malikot kung ayaw niyong maligaw dito sa syudad. Tumango naman ang kambal at wala na ring nagawa pa kundi ang sumunod. Nagpakilala naman sa kanila ang manong driver ng truck na si Julio. Umandar naman ulit ang truck. Tignan mo kuya oh, bukod sa malalaking gusali, ay ang lalaki din ng mga mukhang nakasabit sa mga gusali. Namamanghang sabi ni Jordan nang matanaw ang labas ng truck kung saan makikita ang nagtataasang mga buildings at billboards. Matapos ang ilang minuto, huminto naman ang truck. Nagsimula namang magbawas ng mga gulay si Julio sa truck niya. Nandito na tayo sa kumpanya ng lalaking kausap ko kanina. Sinabi sa akin ng guard na nasa loob daw siya kaya hindi ako sigurado kung makakausap o makikita niyo siya. Dahil pagkatapos nito, ibabalik ko na kayo sa probinsya. Sabi ni Julio sa kambal. Wala namang nagsalita sa dalawa hanggang sa nakuha nga ni Julio lahat ng gulay sa truck niya. Hindi naman napigilan ni Jayden ang kapatid. Nang bumaba ito, bigla sa truck na agad din naman niyang sinundan. Teka Jordan, saan ka pupunta? Sigaw nga ni Jayden. Daddy, anak niyo po kami! Habang palapit sa lalaking kakalabas lamang sa isang malaking building. Hingal na hingal naman si Jayden nang makalapit kay Jordan. Napatingin siya sa lalaking kamukhang kamukha ng daddy nila na nasa picture. Napatulala siya at hindi agad nakapagsalita. Kambal ba kayo? Anong ginagawa niyo rito? At bakit mo ako tinatawag na daddy? Pasensya ng mga bata pero wala akong asawa kaya mas lalo namang wala akong anak.
Kalmadong sabi ng lalaki. Kayo po ba si Eric Castillo? Kayo po ang daddy namin. Pangungulit-ulit na sabi ni Jordan. Napakunot no ang lalaki. Hindi ako magugulat kung kilala niyo ako dahil kilala naman talaga ang pangalan ko. Pasensya na talaga mga bata, marami akong gagawin kaya kailangan ko na umalis. Marami nang nagtangka na magpakilala ng anak sa akin. Naglakad naman si Eric at nilagpasan ng mga batang paslit. Napahinto naman siya nang magsalita si Jayden. Ako po si Jayden Castillo at ang kapatid ko naman po ay si Jordan Castillo. Anak po kami ni Yumi Castillo. Agad namang napalingon sa kanila si Eric nang marinig ang pangalang Yumi. Nilapitan niya kaagad ang mga bata. Sinabi niyo bang Yumi ang pangalan ng mommy niyo? Sigurado kayo? Nasaan siya? Kasama niyo ba siya? Sunod-sunod na tanong nga ni Eric na parang hindi pa nga mapakali. Mabilis namang umiling-iling si Jordan. Sumakay lang po kami sa truck ng gulay at hindi alam ni mommy kung nasan po kami. Sigurado kaming nag-aalala na siya sa amin ngayon pero baka hindi na sayang ang pagpunta namin dito. Kayo naman po talaga ang daddy namin, hindi ba? Ani pa nga niya. Inabot naman ni Jayden ang litratong nasa bulsa niya. Kinuha naman yun ni Eric. At talagang siya nga ang nasa picture. Naalala niya ang picture na hawak nga niya ang hiningi ni Yumi sa kanya noon para maitago lamang ito. Mga bata, halina kayo. Uuwi ko na kayo. Sigaw nga ni Julio at lumapit sa kambal. Ayokong umuwi, dito na muna ako kay daddy. Paghahangal nga ni Jordan, saka mabilis na nagtago sa likod ni Eric. Jordan, baka hanapin tayo ni mommy, kailangan na nating umuwi. Sabi naman ni Jayden. Pwede naman natin siyang papuntahin na lang dito, kuya. Sige na, ngayon lang natin nakita si daddy, kaya dito muna tayo. Paano kung mawala siya ulit? Pamimilit pa nga nito. Hay, Manong, pwede bang ibigay mo na lang sa mommy nila ang address na ibibigay ko tapos dito na muna sila. Huwag kayong magalala. Ako na ang bahala sa kanila. Kilala niyo naman po ang mommy nila, di ba? Kilala ako ni Yumi kaya kapag binanggit mo ang pangalan ko sa kanya, maiintindihan niya at hindi siya magagalit sa akin. Sabi pa nga ni Eric kay Julio. Sigurado ako naman na safe ang mga anak niya sa akin. Nagdadalawang isip man wala na nga ring nagawa pa si Julio. Ayaw na nga rin naman niyang magpatalo dahil natatakot siya kung ano ang mangyari lalo na't may impluwensyang tao si Eric. Nagpaalam na nga rin si Julio na alis na nga habang ang kambal naman ay medyo masaya lalo na si Jordan nang gayain sila ni Eric na umuwi muna sa bahay nito. Sa kabilang banda, hindi naman mapakali si Yumi sa paghahanap ng kambal niya. Halos nilibot na nga niya ang buong palengke at inabot na rin siya ng gabi. Hindi na nga siya nakapaghapunan dahil sa pag-aalala at pagkabalisa sa biglaang paglaho ng mga anak niya. Yumi, nandito ka pa? Gabing-gabi na pero naiintindihan kita. Hinahanap mo ba ang mga anak mo? Naku, nakita silang sumakay kanina sa truck ko. Hindi inaasahan na nadala ko sila sa syudad. Sumakay daw sila sa truck ko dahil sinundan ko kanina ang isang lalaki na sinasabi nilang daddy nila. Agad na sabi nga ni Julio nang makababa sa truck niya at makita si Yumi na nasa palengke pa rin kahit wala na nga masyadong tao. Po, sinong sinundan nila doon? Kasama niyo ba sila ngayon? Sobrang nag-alala po ako ng husto manong Julio. Nasaan na po yung mga anak ko? Maluha-luha na tanong pa nga ni Yumi. Nasa daddy daw nila. Binigyan nga ako ng address pero naiwala ako. Pero Eric Castillo yung buong pangalan ng lalaking may hawak ngayon sa anak mo. Sabi nga niya, nakilala mo daw siya at maiintindihan mo lahat kapag sinabi ko sa iyo ang pangalan niya. Halos manigas naman si Yumi sa kinatatayuan niya. Biglang tumaas ang balahibo niya sa buong katawan nang sabihin niyo ni Julio. Eric Castillo? Buhay siya? Teka, sigurado po ba kayo manong? Baka ibang Eric ang sinasabi niyo sigurado ba kayong siyang kilalang ama ng mga anak ko? Kamukha niya yung picture na dala-dala ng mga bata kaya sigurado ako.
Bakit? Mali ba ang impormasyon na binigay niya? Hindi ko ba dapat iniwan ang mga bata? Kinakabahan pa nga na tanong ni Julio. Umiling-iling naman si Yumi. Nagpaalam na nga rin siya kay Julio na aalis na dahil pupuntahan niya ang mga anak niya sa syudad. Umuwi siya at sinabi sa mama niya ang lahat-lahat. Suportado naman ito sa desisyon niya na lumuwas kaagad ng syudad. Kahit gabi na, walang sinayang na oras si Yumi dahil may bus pa naman na masasakyan papunta sa syudad. Yumi, masaya akong makita ka ulit. Pasok ka muna sa loob para mapag-usapan natin ang mga pangyayari. Natutuwang bungad pa nga ni Jessa. Nang mapagbuksan nga ng gate ng bahay niya ang kaibigang si Yumi. Pumasok naman sila sa sala ng bahay at tumupo na magkatabi sa isang sofa. Kailangan kong mahanap ang anak ko, Jessa. Nasa kay Eric daw sila ngayon eh. Boy siya? Alam mo ba yun? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Yumi. I'm sorry, Yumi. Kababalik ko lang sa States kahapon eh. Mabuti na nga lamang at nasaktuhan mo ko. 3 taon na ako sa States at wala rin akong ugnayan sa family business nila Eric kaya wala talaga akong balita eh. Gusto mo bang tulungan kitang mahanap ang address niya? Agad namang tumango si Yumi. Kinuha naman ni Jess ang cellphone niya at may tinawagan. Pinahanap niya ang address ni Eric sa taong pinagkakatiwalaan niya. Matapos magawa yun, ay pinatay na nga rin niya ang tawag at binalik ang atensyon kay Yumi. Magpahinga ka na muna dahil parang pagod ang mukha mo. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita at babawiin natin ang mga inaanak ko. Kung totoo man na buhay si Eric, magiging masaya ka ba ron? Hindi naman kaagad ng kapagsalita si Yumi. Hindi ako sigurado eh. Sa magiging reaksyon ko, Jessa, ang mas importante sa akin ngayon ang makita ko ang mga anak ko. Hindi ako makakapagpahinga hanggang sa hindi ko sila makita. Naiintindihan naman ni Jessa, ang kaibigan kaya naman pinakain niya muna ito at binigyan ng damit para makapagpalit. Sabay naman nilang hinintay ang address ni Eric na pinautos nga ni Jessa. Yumi, panatilihin mo ng kalmadong emosyon mo para kahit papaano. Hindi matroma ang mga bata. Alam kong naguguluhan ka dahil buhay si Eric. Pero mapag-uusapan niyo naman yun ng maayos. Huwag mo rin sanang pagalitan kaagad ang mga bata. Sabi nga ni Jessa sa kaibigan. Kasalukuyan silang nasa harap ng isang malaking bahay. Kakalabas lamang nilang dalawa sa kotse. Hindi naman nakalain ni Yumi na sa dating bahay pa rin nakatira si Eric. Yung dating bahay kung saan sila magkasamang tumira. Huwag kang mag-alala, Jessa. Kilala mo ko. Kaya kong maging kalmado hanggat sa kaya ko pero may limitasyon din yun. Sabi naman ni Yumi. Pinindot niya ang doorbell sa gate ng bahay at gaya ng inaasahan niya ay pinagbuksan sila ng gate ni Mercy. Yumi? Diyos ko, mabuti at nandito ka na, matagal kitang hinanap at kinontak. Lumipat kayo. At nag-iba ka rin ng numero kaya marami akong hindi na ibalita sa'yo. Gulat at may halong pagkasabik na sabi ni Mercy. Buhay si Eric? Yun po ba ang sasabihin niyo? Halos pabulong naman na tanong ni Yumi. Natigilan naman si Mercy at dahan-dahan din na tumango bilang sagot sa tanong niya. Naguguluhan po ako sa mga nangyayari at talagang kailangan ko ng sagot saka paliwanag pero sabihin niyo, nandito ba ang mga anak ko? Hindi ko kakayanin kung wala sila dito. Kinakabahan si Yumi dahil halos 2 araw na nga rin niyang hindi nakikita ang mga anak. Sobrang nag-aalala na nga siya sa mga to. Nandito nga sila, pumasok kayo at nasa loob na rin si Eric. Hindi naman nagdalawang isip pa si Yumi at dali-dali nang pumasok sa loob ng bahay. Nadatna naman niya ang mga anak sa sala kung saan naglalaro kasama si Eric. Bumuhos naman ang luha niya sa mga mata at dali-daling tinawag ang mga anak sa kanilapitan. Jordan? Jaden? Napalingon naman ang kambal sa kanya at agad lumapit ang mga to sa kanya para yakapin siya ng mahigpit. Tuluyan ng bumuhos ang luha ni Yumi dahil sa wakas
ay gumaan na din ang puso niya nang makitang ayos lang ang mga anak nila. Mommy, sorry po, hindi ko na po ulitin. Sorry po kung matigas po ang ulo ko, ako po ang may kasalanan. Napilitan lang po si Kuya Jaden na sumama para bantayan po ako dahil ayoko po munang umuwi. Ako po talaga yung makulit. Umiiyak nga na paliwanag ni Jordan. May kasalanan din po ako, Mommy. Hindi ko napigilan si Jordan. Sorry po. Sabi nga naman ni Jaden na umiiyak pa rin. Kumawala naman si Yumi sa yakap ng mga anak at pinahiran niya naman ng luha sa mga mata. Mali ang ginawa niyo. Pinag-alala niyo ako ng sobra. Kahit kailan, hindi ko kayo tinuruan na lumayo sa akin ng ganun. Pwede niyo naman akong kausapin muna. Kalmado niyang sabi. Naiintindihan naman ni Yumi kung bakit yun nagawa ng mga anak niya. Dahil siguro nangungulila na nga talaga ito sa pagmamahal ng isang ama. Ang importante ay ayos lang kayo at nahanap ko na kayo. Huwag niyo nang ulitin yun, ha? Dagdag pa nga niya. Sabay naman na tumango nga ang kambal at nagsorry ulit. Sabay yakap nga sa kanya. Hinimas naman ni Yumi ang likuran ng mga anak hanggang sa napunta naman ang tingin niya kay Eric. Mga bata, pwede niyo ba akong samahan muna sa kusina kasama si Manang? Hayaan na nga muna natin makakapag-usap ang mommy at daddy niyo. Paghaya naman ni Jessa. Hindi naman umangal pa ang mga bata at sumunod na rin. Naiwan naman si Yumi at Eric sa sala na parehong nakatingin sa isa't isa na puno ng pagtataka ang mga muka. Hindi nila alam kung saan sila mag-uumpisa. Eric, buhay ka nga? Naluluha na sambit ni Yumi. Kumunot ang noon ni Eric. Buhay na buhay. Bakit? Akala mo ba patay na ako? Tanong nga niya. Tuluyan namang napaiyak si Yumi at mabilis na nilapitan nga si Eric sa kaniyakap ng mahigpit. Nagsimula naman siyang humikbi. Ramdam niya, si Eric nga talaga ang kaharap niya at hindi nagbago ang amoy. Kahit na niyakap nga niya, ang asawa ay hindi naman siya nito niyakap pabalik, kaya umiwalay na nga rin si Yumi at pinahira ng luha niya. Hindi ba't bumagsak ang eroplanong sinakyan mo noon pa uwi? Tinawagan ako ng airlines at hindi ko alam ang gagawin ko noon. Gusto kitang makita at hanapin pero pinalayas ako ng mga magulang mo dahil wala ka na raw. Wala naman akong nagawa, kundi ang umuwi. At hindi ko nasabi sa kanila na buntis ako dahil ayaw nila akong makita. Paliwanag ni Yumi ng diretsahan. Napailing nga lamang ang lalaki. Nawala ako, pero hindi ako patay, Yumi. Nalayo lang ako sa eroplanong bumagsak. Hinanap ko ang daan pabalik dahil nangako ko na babalikan ka. Pero nang makasurvive ako, sinabi nila mom sa akin na umalis ka raw dahil ayaw mo na sa akin. Hindi mo na ako mahal. May binigay pa nga silang pictures mo noon na may kasama at kausap na lalaki. Puno ng pagtataka naman na sabi ni Eric. Ano? Bakit ko naman gagawin yun? Mahal kita, Eric. Kaya hindi pwedeng mangyari yun. Saka kilala mo naman ako, diba? Marami akong pinagdaanan sa kamay ng mga magulang mo pero tiniis ko yun. Hindi kita kayang iwan dahil mahal kita. Hinanap mo man lang ba ako? Sinubukan ko pero lumipat ka na raw sa ibang probinsya kaya tumigil doon ako at nagpatuloy na lamang sa buhay. Sobrang nasaktan ako at hindi ko tanggap pero kailangan ko pa rin na magpatuloy. Mas napaiyak naman si Yumi sa mga narinig niya. Naitakip niya ang kamay sa mukha dahil sa mga nangyayari. Pakiramdam niya, pareho silang piniikot ng mga magulang ni Eric. Wala naman siyang kasalanan sa mga ito, pero bakit kailangan siyang parusahan ng mga to ng ganun? Kukunin ko na ang mga bata. Naiintindihan ko ang paliwanag mo. Kasal pa rin tayo kahit papaano kaya kung gusto mo. Ayos lang sa akin na makipag-divorce ka. Umiiyak na sabi ni Yumi. Saka pinahiran nga ang kanyang mga luha. Hindi na nga niya alam kung anong kanyang i-react. Hindi naman nakatiis si Eric na lapitan niya si Yumi at niyakap. Kumalma ka muna. Pag-usapan natin to ng maayos.
Bulong niya. Matapos ang ilang sandali ay kumalma na nga rin naman si Yumi. Umupo muna sila sa mga sofa at mahinahong nag-usap tungkol sa nangyari 6 years ago. So sinasabi mo na nagsinungaling ang mga magulang ko sa ating dalawa? Hindi ako naniniwala sa iyo, Yumi. Hindi lang ako makapaniwala na baka kayang gawin yun ng mga magulang ko mismo kung totoo man ang sinira nila ang buhay ko kung ganun. Totoo ang sinasabi ni Yumi dahil saksi ako roon. Biglang sabat naman ni Mercy na may dalang merienda at inilapag ito ng dahan-dahan sa mesa. Pasensya na. Ayokong mangialam. Pero mas ayoko namang makitang hindi mo pinapaniwalaan si Yumi, lalo na't may mga anak pala kayo at napakarami na niyang pinagdaanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil binantaan din ako ng mga magulang mo. Naawa ako kay Yumi, pero mas naawa naman ako sa iyo dahil sariling magulang mo ang nagpalayo sa iyo, sa pamilya mo. Dagdag nga ni Mercy. Hindi makapaniwala si Eric sa pag-amin ni Mercy. Pinagkakatiwalaan niya ito dahil matagal na nga itong naging kasambahay niya. Kung ganun, hayaan mo magpa-DNA test kami ng mga bata. Kapag positibong resulta, dito lang sila sa pamamahay ko kasama ka. Hindi tayo magdi-divorce at susubukan nating buuin ulit ang pamilya natin. Patungkol naman sa mga magulang ko, hayaan mo na ako ang kumausap sa kanila. Sisiguraduhin ko na hindi na ulit mangyayari ang nangyari noon. Seryosong sabi ni Eric. Hindi naman nagsalita si Yumi. Hindi siya kontra at hindi rin siya gaano sang-ayon sa sinabi ni Eric. Hindi siya kontra sa pagpapa-DNA test nito sa mga bata at sa kagustuhan nitong buuin ulit ang pamilya nila, pero nagdadalawang isip naman siya dahil baka maulit na naman ang nangyari noon. Bibigyan mo ba ako ng pahintulot na lumaban kapag kailangan? Ayoko manatili kung sa huli ay mga magulang mo pa rin ang paniniwalaan mo lalo't marami nang pwedeng mangyari. Pipiliin ko kayo. Tanging sabi na nga lamang ni Eric. Tumango naman si Yumi. Nag-usap pa nga sila hanggang sa magkasundo na nga sa ilang bagay lalo na patungkol sa mga anak nila. Magpahinga ka na lang muna dahil halatang pagod na pagod ka. Ako nang bahala muna sa mga bata. Hindi na nakipagtalo si Yumi doon. Kinausap niya rin muna saglit si Jessa hanggang sa nagpaalam na rin ito na umalis para makapagpahinga siya. Hindi rin naman siya kinulit ng mga anak dahil hinayaan muna siya ng mga ito na makapagpahinga. Lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang pananatili ni Yumi kasama ang mga anak sa bahay ni Eric. Lumabas din ang resulta ng ginawang DNA test ni Eric at ng mga bata at positibo nga ito. Masaya si Eric at gaya ng pinangako niya, pagsisikapan niya na buuin ang pamilya nila ni Yumi at ibalik ang tiwala nila sa isa't isa. Eric, nandito ka ba? Kausapin mo ko. Sigaw ng isang babae nang makapasok nga sa bahay ni Eric. Nasa sala naman si Yumi, nagbabasa ng libro kasama ang mga anak na naglalaro sa may sofa. Agad naman siyang napatayo. Pasensya na, pero wala dito si Eric eh. Nasa opisina na pa siguro. Anong kailangan mo at paano ka nakapasok dito? Nakalak ang gate sa labas ah. Pagtatakang sabi ni Yumi kaya naman napunta na nga sa kanya ang tingin ng babae. At sino ka? Anong ginagawa mo dito? Singhal na masungit na babae na patingin sa mga bata. At bakit may bata dito? Magkaano-ano kayo ni Eric? Sumagot ka! Dagdag pa nga nito at lumapit kay Yumi. Nagdalawang isip naman na sumagot si Yumi dahil hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang sabihin. Ma'am Natasha? Nandito po pala kayo. Pasensya na po pero pinagbawalan muna kayo ni Eric na pumasok dito. Natatarantang sabi pa ni Mercy. At bakit? Wala na ba akong karapatan bumisita sa bahay ng fiancé ko? Diniinan pa talaga niya ang pagkabigkas ng fiancé, kaya naman nagulat nga si Yumi. Fiancé? Fiancé ka ni Eric? Oo. Bakit? May problema ka ba dun? Sino ka ba? Kanina pa kita tinatanong ah. Wala ka bang respeto? Nagdadalawang isip man, ay sinagot pa rin ni Yumi ang tanong nito. Ako si Yumi, ang asawa ni Eric.
Sila naman ang mga anak namin. Palaban na saad niya. Nalaki naman ang mga mata ni Natasha at hindi makapaniwala sa narinig niya. Pakiramdam niya ay biglang uminit ang buong katawan niya at kumulo ang dugo. Asawa? Hindi ba't hiwalay na kayo? Iniwan mo siya dahil hindi mo na siya mahal. At ang kapal naman ng mukha mo na magpakita dito at may dala ka pa talagang mga bata. Anong pinaplano mo, ha? Makikipagbalikan ka sa fiancé ko? Kahit na may anak kayo, hindi yun mangyayari. Ikakasal na kami. Kayo na lang ni Eric ang mag-usap dahil hindi ko rin naman alam na may fiancé ka pala. Kung ikakasal man kayo, hindi ako ahadlang, kaya sana wag kang manggulo dito, lalo na sa harapan ng mga anak ko. Kalmado namang sabi ni Yumi. Pero palaban. Aba, ang lakas ng loob mo na pagsabihan ako. Hindi ba't isa ka lang naman probinsyana? Kaya pala ayaw sa'yo nila tita at tito dahil wala kang galang. Hindi ka marunong lumugar. Tumayo naman ang kambal at mabilis na nagtago sa likuran ni Yumi dahil medyo natakot nga ang mga to sa kakasigaw ni Natasha. Tinatakot mo ang mga bata. Hindi mo naman kailangan sumigaw eh. Ma'am Natasha, sa kwarto na lang po kayo ni Eric maghintay. Tinawagan ko na siya at papunta na siya rito. Nangako kayo sa kanya na hindi na kayo mag-aaway basta kaya sana naman. Tuparin niyo po yun. Hayaan niyo muna magpaliwanag si Eric bago niyo awayin si Yumi. May galang na sabi naman ni Mercy. Inayos naman ni Natasha ang sarili niya sa kahuminga ng malalim. Don't worry. Hindi ko sasayangin ang effort ko sa mga walang kwentang bagay. Dito ako maghihintay sa sala. Sila ang palayasin mo. Kasi may mas karapatan ako dito. May diin niyang sabi sa kaumupo sa sala. Hindi naman umangal pa si Yumi dahil ayaw nga niya ng gulo. Dinala na nga lamang niya ang mga anak sa second floor ng bahay kung saan may playroom at doon hinayaang maglaro ang mga to. Wala rin naman siyang natanggap na reklamo o tanong mula sa mga bata pero hindi pa rin siya mapakali sa nangyari. Kailan nagkaroon ng fiancé si Eric? Ikakasal na ba talaga to? Mahal niya ba ang babaeng yun? Marami ang tanong sa isip ni Yumi na tanging si Eric lamang ang makakasagot. Ayaw niya ng gulo. Noon pa man pero kaya na nga niyang lumaban lalo na tungkol sa kapakanan nga niya at sa mga anak niya. Sa tingin mo ba ayos lang sa akin tong setup nyo? Kasama mo sa bahay mo ang ex-wife mo. Ang malala pa ay may mga anak kayo at hindi pa kayo divorce. Kinagawa kong lahat para magustuhan at mahalin mo, Eric. Hindi pa ba yun sapat? Naiiyak nga na sabi ni Natasha. Nanatili namang tahimik si Yumi habang nakaupo sa sofa. Kaharap naman niya sina Natasha at Eric. Ayaw niyang makisali o maisali nga pero pinilit siya ni Eric para maliwanagan nga silang tatlo. Natasha, I'm sorry. Kailangan kong panagutan si Yumi. May mga anak kami. Sobrang gulo ng isip ko dahil sa mga natuklasan ko kaya pwede bang wag mo na munang dagdagan pa? Kung talagang mahal mo ko, hahayaan mo akong magdesisyon para sa ikakasaya ko. Sabi pa nga ni Eric. Hayaan na maging masaya? Pero sa iba at hindi sa akin? Mukha ba akong tanga, Eric? Kaya kong magtiis. Sige, ayusin natin to at susubukan kong intindihin ang setup niyo basta wag mo lang ako hiwalayan o iabanto na. Kung anak ang gusto mo, kaya kong isakripisyo ang katawan ko at bigyan ka ng mga anak. Umiiyak nga na sabi pa ni Natasha. Pakiramdam ni Yumi, nanonood siya ng live na teleserye. Sa loob-loob niya ay may parte sa kanya na nasasaktan sa mga nangyayari dahil kailanman ay hindi nawala ang pagmamahal niya kay Eric. Mahal niya pa rin ito hanggang ngayon. Pero kung ano man ang desisyon nito ay rerespetuhin niya kahit anong mangyari. Kung pananagutan mo lang ako dahil sa mga bata, ayoko ng ganun, Eric. Kung si Natasha ang mahal mo, ayos lang naman sa akin yun. Hindi naman kita tatanggalan ng responsibilidad at karapatan sa mga anak natin. Singit pa nga ni Yumi sa pag-uusap ng dalawa. If that's the case, then tatanggapin ko na may mga anak ka sa kanya. Mag-divorce lang kayo at magpakasal tayo. Ayos lang sa akin lahat.
Hindi rin kita pagbabawalan na makita o makasamang mga anak mo. Sabi naman ng desperada na si Natasha. Don't tell me. Mahal mo pa ang asawa mo? Pasigaw na sabi niya. Napahilamos naman siya sa mukha gamit ang mga kamay dahil sa frustration. No, this can't be happening. Kailangan mo tong pag-isipan ng husto, Eric. Hindi ako papayag na magbalikan kayo. Paano na lang yung mga plano natin? Mga investment ko sa kumpanya mo, magagalit ng husto si na tita at tito, itatakwil ka nila. Dagdag pang ang pananakot ni Natasha. Kaya ko silang harapin, Natasha. At kahit wala ang investment ko, kaya kong palaguin ang kumpanya ko. Seryosong sabi naman ni Eric. Tumayo naman si Natasha, sabay sabing, hindi nga ako papayag. Matutuloy ang kasal natin kahit anong mangyari. Singhal pa niya sabay tingin kay Yumi. Huwag na huwag kang tututol dahil sisiguraduhin ko na sisirain ko ang buhay mo. Pati buhay ng mga anak mo. Anya sabay lakad nga palabas ng bahay ni Eric. Hindi naman nakapagsalita si Yumi. Medyo nagulat siya sa pagbabanta nga ni Natasha. I'm sorry, Yumi. Sinama kita sa usapan dahil gusto ko sanang ipaliwanag kay Natasha ang lahat. Gusto ko rin na makahingi siya ng tawad sa'yo, pero mukhang kabaliktaran ang nangyari. Paghingi ng paumanhin ni Eric. Gumiti naman ng tipid si Yumi. Naiintindihan ko, Eric. Tanging sabi na nga lamang niya. Katahimikan naman ang namayani sa pagitan nila. Wala nang magsalita pa. Pinasag naman yun ni Yumi nang magtanong siya. Tungkol sa sinabi ni Natasha kanina. May feelings ka pa sa akin? Hindi naman agad nakasagot si Eric. Tinignan niya ng seryoso si Yumi na nakatingin din sa kanya. Mahal pa rin kita, Yumi. Masyado lang ako naguguluhan ngayon dahil sa mga nalaman ko. Hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa iyo pero unti-unti lang itong naglalaho dahil natatabunan ito ng galit. Sa tuwing naiisip ko na iniwan mo ko dahil sawa ka na sa akin. Hindi ka rin nagpahanap sa akin noon. Kaya nabuo ang galit sa puso ko. Huwag kang mag-alala. Unti-unti na naman iyong mawawala. Lalo na ngayon, alam ko na ang side mo. Sana magtiwala ka sa akin. Naipagpatuloy ko ang napagplanuhan natin. Nabuuin ang pamilya natin. Kaya ko nang lumaban pero kaya mo bang labanan kahit sarili mong magulang para sa amin ng mga anak mo? Hindi magiging madali. Pero ilang beses ko na silang pinili. Binigulang nila ako, kaya gusto kong panindigan na ang pagpili ko sa inyo ano man ang mangyari. Walang anak na gustong labanan ng mga magulang kaya gagawin ko pa rin ang makakaya ko para maging maayos ang kahihinat na ng lahat. At gaya nga ng sinabi ko, pipiliin ko kayo ano man ang mangyari. Nakaramdam naman ng paggaan nga ng puso nga si Yumi. Sa tingin mo, kung hindi ako sumuko noon at lumaban sana, magpapatuloy pa rin kaya ang pagsasama natin? Biglang tanong niya. Nangyari nang nangyari. Huwag na nating ungkatin pa yon. Ang mahalaga ngayon makabawi ako sa inyo ng mga anak natin. Wala namang may gusto nito. May ngiting sabi pa nga ni Eric. Tumango na nga lamang si Yumi at ninitian din si Eric pabalik. Lumipas pa ang mga araw. Kinausap na nga rin ni Eric ang mga magulang niya at umamin din ang mga to, kaya naman nagalit siya ng husto. Tinaboy na nga rin niya si Natasha na hindi pa rin tumitigil sa panggugulo. Nasasaktan naman si Yumi dahil sa nakikita niyang pagsubok na hinaharap ni Eric. Hindi niya alam kung paano ito ko-comfort dahil baka mas palalain pa lang niya ang sitwasyon. Kayo na po muna ang bahala sa mga bata. Babalik din po ako kaagad. May ngiting sabi nga ni Yumi kay Mercy. Nagpaalam din siya sa mga anak niya na dadalhin niya ang lunch ni Eric sa opisina nito bilang sorpresa. Pagdating sa kumpanya, binati naman siya ng mga empleyado na dating nakakakilala sa kanya. Masaya siyang makita na nanatili nga ito sa kumpanya ni Eric. Sinamahan din siya ng sekretarya ni Eric papunta sa office nito. Nang marating nila ang opisina ni Eric, umalis din naman ito.
Dinalhan kita ng pagkain. Tanghalian, pinagluto ko kasi ang mga bata at nagluto na rin ako ng mga pagkain gusto mo. May ngiting sabi nga ni Yumi nang makalapit sa table ni Eric. Salamat. Pakilagay mo na lang doon sa mesa at kakainin ko yan ngayon. May tinatapos pa akong presentation. May ngiti nga namang sabi ni Eric. Presentation? Proposal ba? Baka makatulong ako. Pinakita ni Eric sa kanyang ginawa nga nito at binigyan ng kaunting paliwanag tungkol sa nagawa nitong report. Nagbigay naman ng iilang suggestions si Yumi at namangha si Eric dahil tugma at tamang mga suwestyong binibigay niya. Kung gusto mo, pwede akong tumulong sa'yo dito. Pwede naman akong sa bahay lang para kahit papaano. May itulong din ako sa'yo. Malapit na rin na mag-aral ang mga bata, kaya kailangan ko na rin ng ibang pagkakaabalahan pa. Suwestyon pa nga ni Yumi. Kung hindi naman magiging abala sa'yo, handa kitang tanggapin at i-train. Pero naniniwala ako na kakayanin mo to. Matalino ka. Napangiti si Yumi. Talaga? E di simulan na natin kaagad. Magsasalita pa nga sana si Eric nang bigla namang bumukas ang pinto sa opisina niya. Pumasok naman sa loob ang mom niya na galit ang muka. Kasunod naman ito ang dad niya. So totoo nga ang sinasabi ni Natasha. Bumalik kang babae ka. Ang kapal na mukha mo? Singhal ni Carmen. Mom, Dad, anong ginagawa niyo rito? Kung nandito lang kayo para awayin si Yumi, umalis na lang kayo. Seryosong sabi ni Eric. Ano? Mas pipiliin mo pa ba ang babaeng yan? Na iniwan ka sa ere nung nangangailangan ka kaysa sa amin ng mga magulang mo at siyang nagluwal sa'yo dito sa mundo. Eric, pag-isipan mo ang isasagot mo sa mom mo. May diin namang sabi ni Francis. Kaya kong piliin ang pamilya ko kaysa sa inyo, Mom, Dad. Nagpapasalamat ako sa mga ginawa niyo sa akin. Kaya ako napunta sa kinatatayuan ko ngayon. Pero hindi niyo ako masisisi kung pipiliin ko ang mag-ina ko dahil minsan niyo na akong pinagsinungalingan. Akala niyo ba? Hindi ako nasaktan doon? Mabuti na lang at hindi rin kami natuloy sa pagpapakasal ni Natasha. Depensa naman ni Eric. Bakit po bang laki ng galit niyo sa akin? Dahil probinsyana lang ba ako? Masyado pa talaga kayong allergic sa isang probinsyana? Kaya kong umasenso na wala ang tulong ni Eric dahil matalino ako. Pero mas pinili ko pa rin na magpakatanga at magpaapi sa inyo noon dahil mahal ko si Eric. Ngayon, hindi na ako gaya ng dati. Lalo na't may mga anak na kami ni Eric na kailangan ko ring ipaglaban. Singit pa nga ni Yumi. Huwag kang sasabat dito dahil hindi ka kasali sa usapan namin. Galit na sambit ni Carmen. Huwag niyong sigawan ang asawa ko. Umalis na kayo, Mom. Kung hindi niyo matanggap si Yumi, wala nang saysay pa ang pag-uusap natin to. Kahit itakwil niyo pa ako, wala na akong pakialam. May diin pa nga nasabi ni Eric. Hindi naman makapaniwala si Carmen sa pagsigaw ng anak niya sa kanya. Pakiramdam niya ay sumikip bigla ang puso niya. Naiinitan siya at namamanhid ang tuhod niya. Hindi inaasahan ay natumba naman siya at nasalo ni Francis. Tinawagan naman ni Eric ang sekretarya niya na umakyat para tulungan ng dad niya na madala ang mom niya sa ospital. Hindi siya sumama dahil baka mas lumala pa nga ang nangyari sa mom niya kapag nakita siya nito. Sigurado ka ba na hindi mo pupuntahan ng mom mo? Naiintindihan ko na galit ka sa kanya pero mom mo pa rin siya. Sabi nga ni Yumi. Hindi ka ba galit sa kanya? Pabalik na tanong naman ni Eric. Siyempre galit. Pero ano naman ang magagawa ko, 'di ba? Ayos lang naman sa akin kung hindi niya ako pansinin basta mag-uusap pa rin kayo. Sagot naman ni Yumi. Pag-iisipan ko ang sinabi mo. Tara na, uwi na lang tayo, sa bahay na lang tayo kumain ng sabay. Pagyaya nga ni Eric. Hindi na umangal pa si Yumi at sinunod na nga lamang ang gusto ni Eric. Bumaba sila sa ground floor at nadatna naman nila si Natasha doon. Hinanda naman ni Yumi ang sarili dahil baka awayin na naman siya nito malamang. Hindi ako nandito para manggulo. Gusto ko lang sanang makausap si Eric.
Kalmadong sabi ni Natasha habang nakatingin kay Yumi. Sige. Wala namang problema sa akin kung payag naman si Eric. Sabi naman ni Yumi, saka tumingin kay Eric na nakatingin din sa kanya. May dala kang kotse? Hindi ba? Mauna ka na lang na umuwi. Magkita na lang tayo sa bahay. Don't worry, huli na to. May ngiting sabi naman ni Eric sa kanya. Saka hinalikan siya sa noo. Tanging tango na nga lamang ang ginawa ni Yumi. Saka naglakad pa rin palabas ng building. Tinungo nga niya ang parking lot at sumakay sa kotseng dala niya. Napagmamay-ari naman ni Eric sa umuwi na. Ano ang gusto mong pag-usapan? Tanong ni Eric habang nagmamaneho ng kotse niya. Nasa front seat naman si Natasha. Papunta sila sa bahay nito dahil ihahatid niya ito. Sirang-sira na ang pangalan ko. Marami ang nanchismis sa akin dahil pumatol ako at na-engage sa taong may asawa na. Kailangan mong linisin ang pangalan ko. Magagawa mo lang yun kung pakakasalan mo ko. Seryoso pero kalmadong saad ni Natasha. Kaya kitang tulungan na malinis ang pangalan mo. Pero hindi na sa pamamagitan ng pagpapakasal sa'yo. Nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan, Natasha. Buo na ang desisyon ko. Napipiliin ko ang pamilya ko. At pananatilihin ng buo dahil mahal ko sila. Mahal ko pa rin si Yumi. Kilala mo ako, Eric. Hindi ako basta-basta umaatras. Kung kailangan kong sirain ang buhay ng babaeng yun, gagawin ko. Subukan mo. At makikita mo ang hinahanap mo. Kailanman ay hindi kita minahalo na gustuhan, Natasha. Dahil na rin yun sa mga pag-uugali na pinapakita mo sa akin. Masyado mong ini-spoil ang sarili mo sa mga bagay na hindi naman palaging nakukuha mo. No, hindi ako papayag. Kung hindi rin naman mapapasakin ka, gagawin ko ang lahat para hindi ka maging masaya. Sigaw pa nga ni Natasha, saka inagaw nga kay Eric ang manibela sa pagpapatakbo ng kotse. Ano ba, Natasha? Tumigil ka na, mababangga tayo! Pag-aawat naman ni Eric at pilit na inilayo si Natasha sa kanya. Pero bago pa man iyon nangyari, ay malakas nang nahila paliko ni Natasha ang manubela at malakas silang bumangga sa isang malaking puno. Dahil sa malakas na pagkabangga ay nabasag ang harapan ng kotse at tumama naman ang ulo ni Eric sa manubela ng kotse. Si Natasha naman at tumama ang ulo sa bintana ng kotse. Malakas ang impact ng pagkakabangga kaya pareho silang nawalan ng malay. May mga tao naman sa paligid na nakakita at tumawag ng ambulansya kaya nadala rin sila sa pinakamalapit na hospital. Stable na ang vitals ng pasyente pero I'm sorry to say nakasalukuyang comatose si Mr. Castillo. We have to wait kung kailan siya gigising. Mas mabuti kung manatili kayo sa tabi niya at kwentuhan siya ng kahit anong bagay na pwedeng makapagbigay sa kanya ng lakas na gumising. Pagbabalita nga ng doktor. Napatakip naman si Yumi ng bibig gamit ang kamay at nagsimulang umiyak sa balita ng doktor. Halos liparin na niya ang pagpunta niya sa hospital nang tawagan siya ng nurse, Rito, na naaksidente si Eric kasama si Natasha. Siya lang mag-isa at hindi na sinama ang mga anak na walang kamalay-malay sa nangyari sa daddy nila. I'm sorry, Mrs. Castillo. Yung kasama niya na dinala dito, gising na rin pero kailangan pang i-monitor. Dagdag ng doktor. Hindi ko kilala yung kasama niya at wala akong pakialam sa kanya. Pwede ko na po bang makita ang asawa ko? Medyo nabigla naman ang doktor pero tumango rin ito at pinaturo nga sa isang nurse kung saan ang kwarto ni Eric. Eric? Tawag nga ni Yumi nang makalapit nga sa hinihigaan ni Eric. Hinawakan niya naman ang kamay nito. Gumising ka na please. Hindi ko alam kung anong gagawin ngayon. Hindi pa nga tayo nakakabawi sa mga taong lumipas na hindi tayo magkasama. Kailangan ka namin ng mga anak mo. Hindi ko nga nasasabi sa iyo na mahal pa rin kita. Madamdaming saad pa nga ni Yumi. Nanatili naman si Yumi sa tabi ni Eric. Nagpasya siya na wag na nga muna sabihin sa mga anak ang nangyari kay Eric. Ang sinabi lang niya ay nasa bakasyon nito. Kailangan po na may mag-asikaso sa kumpanya at bilin na nga rin ni Sir Eric na kapag may nangyari
O kaya hindi siya present, pwede niyong asikasuhin ng kumpanya. Tuturuan ko naman po kayo sa mga gagawin. Pinagkakatiwalaan kayo ni Sir Eric dahil alam niyang kaya niyo to. Nasa last will and testament na rin niya ang mga anak niyo ang magmamana ng kumpanya. Paliwanag ni Dante na siyang sekretary ni Eric kay Yumi. Napatingin naman si Yumi sa unahan kung nasaan nakahiga si Eric sa hospital bed nito. Pinuntahan siya ni Dante sa hospital para kausapin. Wala kasing namumuno ngayon sa opisina ni Eric. Sige, kung yan pala ang bilin ni Eric, gagawin ko. Sabihin mo lang kung ano ang mga gagawin at susubukan kong intindihin at gawin ang makakaya ko. Sabi naman ni Yumi. Gusto niyang mapanatiling maayos ang lahat at matulungan si Eric sa anumang bagay na kaya niya. Kahit na nanghihina at nawawalan ng pag-asa, ay kailangan niya pa ring hilain paangat ang sarili para makapagpatuloy. Nag-usap nga sila ni Dante tungkol sa kumpanya. Naiintindihan naman ni Yumi ang mga paliwanag nito. Hindi naman siya palaging tatambay sa kumpanya. Pupunta lang siya doon kapag may importanteng meetings. Alam naman ng mga empleyado ni Eric ang nangyaring aksidente, kaya gagawa ang mga ito ng paraan na hindi mahirapan si Yumi. Lumipas ang araw, nagsimula namang asikasuhin ni Yumi ang kumpanya ni Eric. Nalaman naman ito ng mga magulang ni Eric, lalo na ang nangyaring aksidente, kaya naman sumugod agad ang mga ito sa hospital. Wala kang balak na sabihin sa amin ang nangyari sa anak namin? Anong klaseng tao ka? Baka sinadya mo to para mahut-hutan ang anak namin. Singhal pa nga ni Carmen. Ginagawa akong lahat ng paraan para makatulong sa anak nyo. Inaalagaan ko po siya ng maayos. At kahit naipalam ko sa inyo ang nangyari, may magagawa ba kayo? Kailanman wala akong masamang binabala kay Eric. Si Natasha ang kasama niya nung naaksidente siya, kaya wag niyo akong sisihin. May diin nga at palaban na saad ni Yumi. Aba, ang lakas na ng loob mo na sagot-sagutin ako. Hindi ka pa rin nagbabago. Wala ka pa ring respeto. Sigaw ulit ni Carmen at tinaas nga ang kamay niya. Bago pa nga dumampi, ang palad niya sa pisngi ni Yumi ay nahawakan naman na ni Yumi ang kamay niya. Nagtiis ako sa pang-aapi at pananakit niyo sa akin noon dahil akala ko ay yun ang tama at mabuting gawin, pero napupuno din ng tao at nagbabago. Kung nandito lang kayo para awayin ako at hindi para dalawin ang anak niyo, mas mabuti na umalis na lamang kayo at sisiguraduhin ko na hindi niyo madadalaw si Eric sa ospital. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin yan? Mas may karapatan kami dahil kami ang mga magulang ni Eric. Singhal naman ang mga magulang niya. Pabagsak namang binitawan ni Yumi ang kamay ni Carmen. Mas may karapatan ako dahil asawa niya ako at kasal kami. Ipaglalaban ko si Eric kahit na magkamatayan pa. Bago pa nga makapagsalita ulit si Carmen, bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto. Nagulat naman si Yumi nang pumasok nga ang kambal niyang mga anak at mabilis na lumapit sa kanya. Anong ginagawa niyo rito? Paano kayo napunta dito? Sinong kasama niyo? Sunod-sunod na tanong pa nga ni Yumi. Si Manang Mercy po, Mommy. Nasa labas siya. Bibili daw po ng foods. Huwag niyo pong pagalitan si Manang Mercy, Mommy. Kami po talagang nagpumilit sa kanya na puntahan kayo. Umiiyak kami dahil hinahanap namin kayo ni Daddy. Magkasunod na saad nga nila Jayden at Jordan. I'm sorry mga anak. Ang totoo niya na aksidente kasi ang daddy niyo at hindi pa siya gumigising. Pasensya na kung hindi ko nasabi sa inyo. Ayoko nang masaktan at malungkot pa kayo. Emosyonal na sabi pa nga ni Yumi. Tinignan naman ng kambal ang kinaroroonan ng daddy nila at lumapit doon. Hinayaan naman sila ni Yumi, binalik nga ni Yumi ang atensyon sa mga magulang ni Eric. Kung gusto niyong manggulo, huwag dito at huwag sa harap ng mga anak ko. Sa ibang araw niyo na lang ibuntong ang galit niyo sa akin. Mamili lang kayo. Umalis dito. At huwag ipahiya ang mga sarili niyo sa harap ng mga apo niyo o manatili para samahin sila at bisitahin ang anak niyo. Seryosong sabi pa nga ni Yumi. Nagkatinginan naman ang mag-asawa sa isa't isa. Hindi sila nagsalita
at seryoso lang mabinalik ang tingin kay Yumi. Tinawag naman ni Yumi ang mga anak at pinakilala ang mga ito sa mga magulang ni Eric. Masaya namang makilala ng kambal ang lolo at lola nila. Noon pa iniisip ni Yumi na baka may chance na magbago ang mga magulang ni Eric kapag nakilala nito ang mga anak nila at mukhang hindi siya nagkakamali sa bagay na yun. Mahihirapan siyang atawarin ng mga ito sa ginawa nito sa kanya pero hindi naman iyon rason para ipagkait nga ang mga anak niya sa mga ito. Pinaliwanag naman ni Yumi ng maayos sa mga anak ang sitwasyon ni Eric. Ramdam niya ang lungkot ng mga ito pero ginagawa niya rin lahat para pagaanin ang loob ng mga ito. Sa amin muna ang mga bata. Hahayaan ka namin na bantayan si Eric kasama si Mercy. Sabi nga ni Carmen. Kayo po ang bahala, pinagkakatiwalaan ko naman po kayo ng mga anak ko. Tawagan niyo na lang po si Manang Mercy kapag nagka-problema kayo sa kanila. May galang naman na sabi ni Yumi. Hindi naman sumagot si Carmen. Masaya namang makita ni Yumi na nakakasundo ng mga anak niya sina Carmen at Francis. Wala rin naman siyang angal sa kagustuhan ng mga ito na alagaan pansamantala ang mga bata. Pumayag din naman ang kambal na sumama sa lolo at lola nila nang sabihin ni Yumi na kailangan ng pahinga ni Eric at hindi dapat ito maistorbo. Kahit na gustuhin man ni Yumi na manatili ang mga anak nila ay hindi niya naman ito pwedeng hayaan dahil baka mas malungkot lang ang mga ito kapag lumipas ang araw na hindi pa rin gumigising si Eric. And that's all of my presentations. If you have any questions or recommendations, pwede niyong sabihin para ma-include ko sa project na to. Sabi nga ni Yumi matapos i-present, ang proyekto na matagal na ngang pinaghandaan ni Eric, pero tinapos niya. Nasa meeting room sila ng kumpanya ni Eric. Kaharap niya ang mga board of directors ng kumpanya. So far, wala naman kaming naiisip pero if ever meron, sasabihin na lang namin sa sekretary mo. Ipapadala na lang din namin ang mga papeles na napirmahan namin kapag ayos ng lahat. Sabi ng isa sa mga board members. Nagpasalamat naman si Yumi at natapos din ang meeting. Binati naman siya ng lahat dahil sa magandang presentation na pinakita niya. Pagkatapos ng meeting, ay dumiretso naman si Yumi sa hospital kung nasaan si Eric. Tatawagan na lang siya ni Dante kapag may problema o importanteng gagawin sa kumpanya. Pagdating sa hospital ay nadatna naman ni Yumi si Natasha na dahan-dahang naglalakad papunta sa kwarto ni Eric kaya mabilis niya itong hinarangan bago ito makarating sa may pinto. Nakasuot pa ito ng hospital gown At mukhang nagpapagaling pa. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Kunot noong tanong ni Yumi. Gusto kong makita si Eric. Sagot naman ni Natasha. Para saan pa? Para pahirapan mo na naman? Wala pa siyang malay dahil sa nangyari sa aksidente. Gusto kitang sisihin ng gusto at gantihan sa ginawa mo dahil sa pagkapabaya mo. Pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil kapag ginantihan kita, mas masahol pa ako sa'yo. Hindi ka pa ba kontento sa ginawa mong pagbangga ng sasakyan niyo habang maayos na nagmamaneho si Eric? Ganun ka ba talaga kasakim para hayaan siyang mawala kaysa pakawala ng naging masaya sa iba? Ang tigas ng ulo mo. May diing sabi nga ni Yumi. Unti-unti namang tumulo ang luha sa mga mata ni Natasha. Alam kong naging makasarili ako. Inaamin kong kasalanan ko talaga. Kung bakit kami na-aksidente. Iniisip ko na mas mabuti nang mawala kami pareho sa mundo kaysa makita ko siyang masaya kasama ka. Mahal na mahal ko si Eric at ngayon ko lang napagtanto na maling-mali ako. Hinintay ko pa na may mangyaring hindi maganda bago ako natauhan. Naluluhang saad nga ng babae. Hindi naman agad nagsalita si Yumi. Kahit ilang balde pa ang luhang iiyak mo, hindi na kita hahayaan pa na makita si Eric. Umalis ka na, bago pa tayo magkagulo, Natasha. Kahit saglit lang, hayaan mo akong makita siya, Yumi. Namimilit pa nga si Natasha. Tumawa ng mahina at sarcastic si Yumi. So ako pa ngayon ang dadamot? Asawa niya ako kaya may karapatan akong harangan siya.
Kung gusto mo siyang makita, hintayin mo nang magising siya. Kung gusto ka niyang makita, lalapitan ka niya pero kung ako sa'yo, wag ka nang umasa. Galit naman na tinignan ni Natasha si Yumi. Wala na rin siyang nagawa pa nang tumalikod si Yumi at pumasok nga sa loob ng kwarto ni Eric. Naiwan siyang mag-isa sa labas sa puno ng pagsisisi habang umiiyak. I'm sorry, Eric. Tanging bulong niya at pinahiran nga ang luha sa mata bago nagdesisyong bumalik sa kwarto niya. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa naging isang buwan. Tumating din naman ang araw na pinakihihintay ng lahat. Ang paggising ni Eric. Walang kalagyan, ang saya sa puso nilang lahat nang nagising na nga rin ito sa wakas. Daddy, namiss ka po namin. Magpagaling pa po kayo para po makasama na namin kayo na mamasyal kasama rin po si Mommy. Nagiyakan ng kambal, sasaya dahil nagising na nga rin sa wakas ang daddy nila. Hindi rin naman naiwasan ni Yumi ang maging emosyonal sa nakikita niya. Tama na yan, mamaya na ulit baka mabinat ang daddy niyo. Pagawat naman ni Yumi sa mga anak. Sumunod din naman ang mga to at dumating naman ang mga magulang ni Eric na kinumusta siya. Salamat naman. At sa wakas gising ka na rin anak. Patawarin mo sana ako sa mga kamaliang nagawa ko. Patawarin mo sana kami ng daddy mo. At sana kaya mo pa kaming bigyan ng pagkakataon na itamang mga mali namin at magsimula ulit. Naiiyak na sabi ni Carmen. Pasensya ka na anak. Ngayon ay naiintindihan na namin ang lahat. Tanggap namin kahit mas piliin mo pa ang mag-iina mo kaysa sa amin. Sabi naman ni Francis. Tinignan naman ni Eric si Yumi. Ayos lang. Nagkausap na kami ng mga magulang mo at sinusubukan na naming magkasundo ngayon. Sabi naman ni Yumi. Dahan-dahan namang tumango si Eric sa kabinalik ang tingin sa mga magulang niya. Maayos ng pakiramdam ko. Tinatanggap ko rin ang paghingi niyo ng tawad basta huwag niyo lang uulitin yon at sana panindigan niyo ang mga sinabi niyo na magbabago at magiging mabuti na ang pamilya ko. Ani pa nga ng lalaki. Ngumiti naman sina Carmen at Francis sa kasabay na tumango. Nagpatuloy ang pag-uusap nila saglit hanggang sa nagpaalam din ang mga ito na uuwi na kasama ang mga bata. Nakakatulog na naman ang kambal kahit hindi si Yumi ang nagpapatulog sa kanila kaya hindi nagkakaproblema si Yumi sa mga ito. Masyado ba ako matagal na nagising? Binigyan ba kita ng sakit sa ulo? Pasensya na kung pinag-alala ko kayo Sabi nga ni Eric, sila na lang dalawa ni Yumi ang nasa loob ng kwarto. Hayaan mo na yun. Nagawan ko naman ang paraan lahat ng nakapagpatuloy ako habang hinihintay ang paggising mo. Kaya dati, naniniwala ako na matatagpuan mo ulit ang daan pabalik sa amin ng mga anak mo. Kaya hindi ako kailanman nawala ng pag-asa na maghintay. May ngiting sabi naman ni Yumi sa hinawakan ng kamay ni Eric. Salamat dahil hinintay mo ko. Hindi na ulit ako mawawala pa, Yumi. Mananatili na ako sa inyo. Magkakasama na tayo palagi. Tumango-tango naman si Yumi. Pinagpahinga na rin niya si Eric at hindi umalis sa tabi nito. Lumipas ang mga araw at unti-unti namang bumuti ang kalagayan ni Eric hanggang sa tuluyan na rin siyang gumaling at na-discharge sa hospital. Nalaman din nila na naunang na-discharge si Natasha sa hospital pero ayaw na ni Eric na makita pa siya. Nabalitaan naman ni Yumi na tumungo na raw ito sa France para doon na manirahan at wala na ring investment ang pamilya nito sa kumpanya ni Eric. Hindi na po ba kayo maghihiwalay ni Daddy, Mommy? Palagi na po ba tayong magkakasama? Tanong nga ni Jordan habang inaayos nga ni Yumi ang kumot niya. Hindi na naman kayo maghihiwalay, hindi po ba, Mommy? Baka kasi sumakay na naman sa truck ng gulay si Jordan para hanapin ulit si Daddy. Natatawang sabi naman ni Jaden na nasa kabilang kama naman. Iisa lang ang kwarto ng kambal. Malaki ang espasyo ng loob at may 2 kama. Takot pa kasi ang mga to na matulog mag-isa sa kwarto kaya nasa iisang kwarto lamang sila. Huwag kayong maglala dahil hindi na mangyayari yun. Singit naman ni Eric sa pag-uusap ng mag-ina niya.
Humagikik naman ang kambal at parehong natuwa nga sa sagot ng daddy nila. Matulog na kayo. Bukas na ulit ang kwentuhan. Good night mga anak. May ngiting sabi nga ni Yumi tinilikan sa noong mga anak. Ganun din naman ang ginawa ni Eric. Good night, Mommy! Good night, Daddy! Sabay na sabi naman ng kambal. Pinatay na rin ni Yumi ang ilaw sa kwarto ng mga bata at sabay na sila ni Eric na lumabas sa kwarto. Tinungo naman nila ang kwarto ni Richard na pinapagitnaan ng isang bakanteng kwarto. Nagtatabi na sila matulog dahil bukod sa mag-asawa naman sila ay komportable din naman sila na makatabi ang isa't isa. Ang laki na ng mga bata. Papasok na sila ngayong pasukan. Magiging tahimik na naman tong bahay. Magbibinata na rin sila. Baka pwedeng sundan na natin sila? Mapangakit na sabi nga ni Eric. Nang makahiga sila ni Yumi, sa kama nila matapos mapatay, ang ilaw ng kwarto pero maliwanag pa rin dahil sa lampshade na nasa magkabilang side nila. Alam mo ba, madaling magbuntis at manganak? Ang dali lang sabihin at ang sarap gawin pero mahirap dalhin at ilabas. Sabi naman ni Yumi. Aalagaan naman kita ng mabuti Saka hindi ko naranasan na malagaan ka habang buntis. Hindi ko rin naranasan na humawak ng sanggol na anak ko at palakihin sila. Panoorin ang unang hakbang nila. Pakinggan ang unang salita at marami pa. Natawa naman si Yumi sa pinagsasabi ni Eric. Kaya hinarap niya ito ng seryoso. Sigurado ka ba? Madali naman akong kausap pero... Hindi na natapos ni Yumi ang sasabihin nang bigla nga siyang halikan ni Eric sa labi. Hindi na nakapalag pa si Yumi nang gumalaw na ang labi ni Eric at naglakbay na ang mga kamay nito sa katawan niya. Tuluyan na rin nilang hinubad pareho ang mga saplot nila sa katawan. Maba naman ang halik ni Eric, dahilan para mapasinghap si Yumi. Dahil sa kiliting hatid nga nito. Eric, bulong nga ni Yumi. Muli naman siyang hinalikan ni Eric sa labi. Kahit na nakabukas nga ang aircon sa kwarto, init na init pa rin sila pareho dahil sa pagdidikit ng mga katawan nila. Matapos ang ilang sandali, ay naramdaman naman ni Yumi ang pagbaon ng kahabaan nga ni Eric sa kanya. Hindi niya napigilang makapaglabas nga ng kung anong sensasyon hanggang sa nagsimula na ngang gawin nga ni Eric ang climax. Matapos ang ilang sandali sabay na nga rin nilang narating ang sukdulan. Nasuntan pa nga ng ilang beses ang ginagawa nila hanggang sa pareho nga silang napahiga sa pagod habang hinihingal. Good night, mahal. Bulong nga ni Eric at hinalikan sa noo si Yumi. Nakaramdam naman ng pag-init nga ng pisngi si Yumi. Good night din, mahal. Sabi niya naman at pinikit ang mga mata. Kinabukasan nagising si Yumi dahil sa ingay na narinig niya. Dahan-dahan niya na nga namang minulat ang mga mata. Happy birthday, Mommy! Sabay na bati nga ng kambal habang may hawak na cake. Happy birthday, mahal. Flowers for you. May ngiti namang sabi ni Eric, saka hinalikan siya sa pisngi. Medyo nagulat naman si Yumi at napatingin sa sarili niya. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makitang nakasuot siya ng damit. Ang naalala niya kasi ay nakatulog na nga siya. Nahubot-hubad. Thank you mga anak. Thank you mahal. May malaking ngiti naman na pagpapasalamat ni Yumi. Blow your candles, Mommy! Make a wish muna, Mommy! Excited na magkasunod na saad naman ng kambal na sina Jordan at Jaden. Tumango na nga lamang si Yumi sakay pinikit ang mga mata. Huminga siya ng malalim bago taimtim na nag-wish. Sana palagi lang tayong masaya, magkakasama at nagmamahalan. Pulong niya sa kahinipan nga ang kandila na nakapatong sa cake. Hinalikan naman ng kambal si Yumi sa pisngi at muling binate. Masayang-masaya naman ang puso ni Yumi. Walang kalagyan ng saya na nararamdaman niya. Masayang-masaya na nga siya sa kabila ng mga nangyaring hindi maganda sa buhay niya. Naging worth it pa rin ang napagdaanan niyang pagsubok. Bumaba na tayo. Handa na ng agahan at handa na rin ang surprise namin para sa birthday mo. May ngiting sabi naman ni Eric. Excited naman na umalis ang kambal sa kwarto, dala-dala pa rin ang cake, kaya nagtaka naman si Yumi.
Magbihis ka na, hintayin ka namin sa baba. Bulong ni Eric saka nga siya'y nalikan sa lapit umalis. Nagtataka man, naligo na nga rin si Yumi at mabilis na nagbihis. Pagbaba niya ang sorpresa naman ay nakita niya maraming dekorasyon sa paligid at may mga iilan ding silang bisita. Kasama na nga roon ang kaibigan niyang si Jessa at syempre ang mama niya. Present din ang mga magulang ni Eric na nakikita niyang kinakausap naman ng maayos ang mama niya. Isang party pala ang hinanda ng magama niya sa kanya, kaya naman mas natuwa siya. At nung araw na yun din, muling nag-propose sa kanya si Eric dahil gusto nga daw niyang pakasalan si Yumi sa ikalawang pagkakataon. Dahil ito na nga ang second chance ng buhay mag-asawa nila. Wala na nga mahihiling pa si Yumi at sobrang saya niya. At ginawa na nga nila ang kasalan makalipas lamang ilang buwan. Sa uli nagpatuloy ang buhay ni Yumi at Eric. Natutunan nila na magpatawad, tumanggap at magpatuloy sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan nila, nahanap pa rin nila ang daan patungo sa isa't isa. Naligaw man ang landas nila ngayon, muli pa rin silang nagtagpo dahil nagsikap silang hanapin ang isa't isa sa tulong ng kambal nilang mga anak na siyang nag-uugnay sa kanila para mahanap ang tamang daan na tatahakin. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Eric at Yumi. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa inyo.